Okay mga boss, welcome back. At alam ko yung topic natin ngayon ay ilang beses ko na to atang nagawa ng video. Pero dito sa channel natin, ngayon pa lang tayo gagawa. Kasi may nagtanong sa atin ng mga viewers kung ilang channels ba talaga yung Concert 5 Auto at tawag dito, paano magkabit ng speaker. Ano yung mga tamang speaker para dito. Yan, magbibigay tayo ng personal opinion at yung mga sasabihin ko ay ayon sa nalalaman ko. So pwede po kayo mag-comment kung may dagdag kayo o hindi kayo agree or agree kayo sa mga sinasabi ko. So pag-usapan natin channels. So kinuha ko sa Google. Nag-ala Google tayo para ilalagay natin diyan anong ibig sabihin ng channels. Ayan, pakibasa na lang mga boss. Yan. Okay, proceed tayo. Ilang channels ba muna yung Concert 5 Auto? Concert 5 Auto yung ano natin. So marami nagsasabi na 4 channels, marami naman nagsasabi na 2 channels. Sa akin mga boss, ang pag-uusapan natin dito ay itong main. So sinasabi nila na 4 channels yan kasi 4 yung kabitan ng speaker. Yan. Pero kung babasahin nyo lang naman dyan, ang nakalagay lang naman dyan ay titingnan nyo. Right, left, right, left. So ano bang sinabi doon sa sa nabasa natin sa Google? Para kasi kung sabi-sabi ko lang baka mamaya may mag-contest. Sabihin na mali yung sinasabi. So ayan. So ito pong amplifier na to ay ang declaration ng concert dito ay 5.1 sabi nila. So paano naging 5.1 sana kasi iyon nga 4 tapos pero yung katotohanan 2 channels lang talaga to. Hindi kasama tong surround center. Pero kung bibilangin mo to, magiging 5.1 nga. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. So parang ganon kasi magkasama to. Pero guguluhin lang natin ang mga buhay natin. Huwag na natin isama muna tong pag-usapan na natin yan sa ibang pagkakataon na. Dito na muna tayo kasi dito kadalasan nagkakabit ng iba't ibang speaker. Yan. So dito po ang ayon sa nalalaman ko ay 2 channels lang po to. Papakita ko sa inyo kung bakit 2 channels lang. So tingnan nyo yan. Alam ko marami nang may alam nito pero yung ibang hindi pa nakapagbukas ng amplifier, papakita natin. So ayan, kung mapapansin nyo, itong right na to at saka yung right na yan magkasama lang po. Ayan. So yung left naman sa A at saka sa B magkasama lang din yan. Yan. Okay? So ito yung source nila. Yan. Yung amplifier niya, 2 channels lang din. Kung mapapansin nyo yung input niyan, galing dito ay dalawa lang. Left and right pa rin yan, no? Right, ground, left. So ganun din dito sa pinaka-input yan. Para malinaw tayo. Ayan, oh. So right, ground, left lang yan. So paano nangyari na 4 ang terminal? Kasi ang purpose talaga nito, gagawa tayo ng example. Kunyari may 4 ka na speaker, pwede ka magkabit yan ng 4 na speaker, pwede yun. Pero pwede mo namang patunogin ng speaker A lang o kaya speaker B lang. Halimbawa may speaker ka na 4, 2 sa loob ng bahay o 2 sa labas ng bahay, o kunyari 2 sa baba kung up and down ng bahay mo, 2 sa taas. Ngayon, kung gusto mo na sa baba lang to, kunyari nakakabit sa baba ng bahay itong speaker A o sa loob ng bahay, yan. So pwede mong i-switch doon sa selector, speaker A lang ang tutunog, yan. Tapos kung gusto mo naman sa taas lang, pwede mo naman siyang iset na speaker B lang, yan. Pwede yan mga boss. O kaya pwede naman siyang paganahin lahat, speaker A plus B. So yung speaker A ay ang ibig sabihin niyan itong system A, system B. Yan, anong speaker ang pwedeng ikabit diyan kung sakaling gagawin mong A plus B, papaganahin mo lahat. So ang gagawin niyo diyan ay kada isang terminal kailangan may impedance ang speaker na 8 ohms. So hindi siya bababa sa 8 ohms mga boss. Pag binabaan mo pa, halimbawa mga 4 ohms ang ikinabit mo diyan o kaya 6 ohms, magkakaroon ng problema. Hindi na kakayanin ng amplifier. So
Mga boss, hindi lang naman watts yung pinagbabasihan natin lagi sa pagkabit ng speaker. Sasabihin ng ano, ito base sa customer ko, nagkabit siya ng sandamukal na speaker na maliliit lang, pero sabi niya mababa lang daw ang watts, kaya pwede naman kabitan ng marami kasi hindi pa daw umabot ng 500 watts. Pero iba-iba yung impedance. Anong nangyari? Nasunog yung speaker niya o yung amplifier niya. Yun mga boss. Kaya ang payo ko dyan, kung halimbawa ang setup nyo ay 4 na speaker, tapos gusto nyo naka A plus B lahat. Alin ba yung A plus B? Ito yan sa selector sa harapan, ito yan. So kung nakasit, katulad yan, nakasit sa A plus B. So 8 ohms, 8 ohms. Ano bang mas magandang payo dito? Kailangan kung lahat yan malalagyan ng speaker, hanggat maaari pare-pareho ng impedance, which is 8 ohms, tapos pare-pareho din ng watts. For example, yung mga ganitong 5 auto, madalas natin makita sa video okay. Ano yung mga speaker doon sa video okay? Kadalasan ang mga nakakabit doon sa video okay ay yung mga generic na concert, o kaya may original naman. Ang kadalasan na rating nun ay 250 to 350 watts kada isa. Yung impedance naman niya ay 8 ohms. So mangyari dyan, pag kinabitan mo nyan, ang total load ng speaker mo per channel ay 4 ohms kung nakaparallel. So pag ganito, kabit lang, pag in A plus B mo yan, nakaparallel connection yan mga boss. So paano naman kung dalawa lang? Halimbawa, kung ang speaker mo naman ay 4 ohms, puro 4 ohms, so huwag ka na magdagdag. So dalawa lang. Isang right lang at saka isang left. Bahala na kayo kung dito kayo maglagay ng left, dito kayo maglagay ng right, dito kayo maglagay ng left, dito kayo maglagay ng right, o itong dalawa lang right left din. So magkasama lang naman kasi yan eh. Ayan oh. Yan. So paano siya nagbabago-bago? Dahil nga doon sa ground. Yan. Kung mapapansin nyo yung wiring ng ano, ng negative, separated, mayroong yellow, green, red, white at saka red. Pagdating dito mapapansin nyo, mayroon siyang red, white, green, yellow. May additional na ground. Bakit? Kasi yan yung pinaka source. So yan yung pinaka source. So yan ang magsusupply dito sa 4 kung alin yan magkukontak. Halimbawa kung lagay natin to para malinaw. Halimbawa, resistor tayo. Halimbawa kung isisit mo to ng A, B ata yan o B, yan. Dito na lang tayo. Hindi maabot ng panghinang ko. Ayan, pang ano ko. So, dukot ba? Ayan, dito na lang. Dukot ba? Ayan. Lagay natin dyan. Kunyari, ayan. Hindi abot ata yung pantuso ko. So, ilagay ko na lang to sa ground. Yan lang ang gagana. Ayan. Yan. Ito, wala na. Yan, kita nyo wala na, hindi pala kita no. So yan lang oh, yung B lang, BRBA lang ang gagana. Yan. Yung AL at saka ER hindi na. Pag naka A ka, ito naman ang gagana lang, yan. Saka ito. Wala na to. So pag nilagay mo naman sa A plus B, lahat yan gagana na. Yan. Yan. Yan, kaya pag tinister mo yan dito, pag tinistay nyo yan dito, lahat yan na may continuity. Yan. 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 Kahit saan dyan, ang itap mo, magkakadikit na yan sila. Kasi itong ano, pinaka-ground nyo, negative. Ilagay natin ito sa common ano. Yan. Lahat yan meron. Ayan o. Yan, para malinaw. So balik natin, lagay natin sa B. Yan, yung B lang ang may connection, yan. Dalawa. Itong ano, A wala na. Yan. Balik natin, ulit lang natin mga boss para mas malinaw. Yan. Yung A naman meron, yung B wala na. So yun lang. Yun lang. So ano lang talaga to? 2 channels lang talaga mga boss. Huwag kayong maniwala na 4 channels yan. 4 na speaker terminal, yun ang tamang term.
Pero yung channels niya ay 2 channels lang. Meron siyang left and right lang. So nilagay na natin dyan. Pag kinabitan mo kasi yan, ang pinaka ano, ng dalawang speaker. For example, kukuha tayo ng speaker. Kuha tayo ng ano. Wala tayong malaking speaker. Kunyari ito. Hanap tayo ng 8 ohms. Ito 8 ohms ata. So gamit natin ang digital pang ano para makita nyo yung number. Kunyari ito. Yan, 8.2. Ilagay natin dito kunyari. Isang channel. So, chichikin natin yung connection nito. Ayan. 8.1 na. So, nagluano lang yan sa ano, pero 8 ohms pa rin yan. Ngayon, kung maglagay pa tayo ng isa sa right, tingnan nyo ah. Naglagay pa tayo ng isa pa sa right. Yun lang. Walang ano tong ano, ating ano. Lagyan ko ng wire. Walang wire. Kakaiba yan ah. Kuha tayo ng wire. So maliit lang ano kasi pandemo lang naman to. Ang sinusukat natin dito ay impedance. Asa na ba yung counter? Okay. So kunyari ganyan. Kunyari lang ganyan. Ilagay natin to dito sa right speaker pin. Kadalasan kasi mga boss sa amplifier na integrated ay ang minimum niya na impedance na pwede niya ay 4 ohms. Pag bumaba pa dyan, red flag na yun sa ano, amplifier. So delikado na amplifier nun. Pero may mga amplifier naman na below 4 ohms kaya, pero nakadesign siya ng ganon. Pero sa mga ganitong integrated amplifier, hanggang 4 ohms lang talaga siya na pwede siyang umandar ng safe. Pag kinabitan ba to ng tatlong speaker eh ano, safe pa rin ba siya? So tutunog pa rin yan pero hindi safe. Okay. Testerin natin yung ano, naka A plus B tayo niyan. Lagay natin sa A plus B. So ayan, bumaba po ang impedance, naging 4.4 na lang, yan. So what if naman pala ano, ang speaker mo ay kunyari magkaiba. Kunyari 4 ohms. Kasi marami tayong viewers na iba-iba yung gamit na speaker. Kunyari naman ay nilagay natin dito 4 ohms. Yan, 4 ohms tong ano. 4 ohms tong kinakabit natin. Ayan. Itong isa 8 ohms, ito 4 ohms. 4 ano lang yan. 4 demo. So sukatin natin dito sa terminal. So ayan yung labas. Kapag nagkabit ka ng isang 4 ohms at saka 8 ohms, yan, umabot ng 2.8 o 3. Yan, ganun din dito. Sa isang channel yan mga boss, ayan, 2.7. So pinakamababa na yung naabot niya 2.7. Pag tinister mo yan dito, hindi siya safe. Yan, hindi siya safe sa amplifier. Lalo na kung puro 4 ohms pa yung ikabit mo, delikado talaga yung amplifier yan. Kunyari ito, tanggalin natin to. Meron pa ata ako ditong isa, 4 ohms din. Kunyari 4 ohms.
tanggalin natin to. Understanding lang to sa connection ng speaker. So puro rate lang ang sinubok natin. Yan. Isang channel lang po yung kinakabitan natin ng speaker. So testerin na natin kung puro 4 ohms. So ayan, 2.2 ohms na yung ang baba na ng impedance. Kahit ganyan lang kaliit yan, pwedeng ma-damage yung amplifier. So yung iba naman ang ginagawa naman nila, kunyari ito. Dito ilalagay natin yan. Kunyari may tatlo akong speaker. Lagi ko tong sinasabi sa mga comment. Hindi pantay. Kunyari mayroon kang isang 8 ohms na na speaker. So ano magiging total load ng ng speaker mo? Kunyari tatlo yung kinabit mo. Yan. So ang magiging total load mo sa right ay yan, testerin natin. Sa right mo ay nakaload ng 2.2 o kaya 2 ohms yan. Tapos sa left mo naman, dahil isa lang naman na 8 ohms. Ano mangyari niyan? Yung nasa right channel mo na amplifier section ay mas mabilis uminit. Mas mabilis uminit kaysa 8 ohms. So hindi siya pantay mga boss. Hindi siya mapantay. Andiyan na, nangangati na yung lalamunan ko at nahirapan na naman ako magsalita. So ang pinakabagay lang talaga dito, ang pinaka final na masasabi ko dito, kung gusto nyong kabitan lahat yan tapos isisit nyo sa A plus B, mas maganda puro 8 ohms tapos pare-pareho din yung watts. Ilang watts ba yung mas maganda? Siguro kung apat na 250 watts dyan, pwede. Apat na 250 pa 300 watts. Base lang yon sa experience ko sa personal opinion ko. Huwag po kayo magkakabit ng iba-iba yung watts, iba-iba din yung impedance. Kasi kawawa lang din yung amplifier nyo. Yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Kung naman, kung may dalawa kayong speaker, dalawa lang. Huwag na kayo magtatlo, hindi pantay. Kasi maaring sa isang channel, katulad nito, dalawa ang nakaload sa isa. Hindi porkit may bakante pa, okay lang. Tatlo lang na may kinabit ko, may bakante pa ang isa eh. Hindi po ganon. Dalawang channel lang talaga yung amplifier na to. So mga boss, payo ko sa inyo kung hanggat maaari, dalawang speaker lang kung gusto nyo dalawa. Hanggat maaari, dalawang 8 ohms, okay na yon. O kung gusto nyo naman apat na 8 ohms, pwede pa. Kung 4 ohms naman ang speaker nyo, hanggang dalawa lang. Isa lang sa right, isa lang sa left. Kung saan nyo gusto maglagay ng right dyan, kahit saan okay lang. Kung dito na right o dito na right, pwede. Magkasama lang yan. Dito na left, pwede rin. Nagkatalo lang yan doon sa selector. Yan, kung naka 4 ohms kayo. Pero kung apat, ang payo ko sa inyo, kailangan lahat naka 8 ohms yung speaker at kailangan pare-pareho yung watts para pantay na pantay yung distribution ng power. Okay? Mahaba na yung video natin at bakati na yung lalamunan ko. Maraming salamat. Sana may nakuha naman na idea yung iba. Kung wala naman, pagpasensyahan nyo na. Yun lang ang nakayanan. God bless po sa ating lahat.